Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na po yung karugtong na pagpapaliwanag natin tungkol sa area of composite figures. No? So ngayong araw na ito, ipapaliwanag po natin paano mag-compute ng connected composite figures. Okay po? Simulan na po natin. So, simulan natin sa pamamagitan ng pag-review, balik-aral sa composite figure. So, tandaan po natin, composite figure is a figure formed from combining two different figures. So, ngayon, linawin na natin, dadagdagan na natin to ng word. No? It is a figure formed by combining two or more different figure. Pwede kasing yung composite figure maging tatlo o kaya apat, limang magkakaibang figure yan. Pero sa ngayon, dalawa lang muna yung gagamitin natin para medyo maintindihan lang natin ng maayos, malinaw, madali. Okay po? Ayan. So, connected composite figure area is found by adding together the areas of the individual figures. Yan. Okay? So, magbigay po tayo ng halimbawa ng connected composite figure. Yan. Ito, parang letter L. Tapos ayun, may mga nakalagay na mga sukat-sukat kung gaano kahaba, no? Yung length, yung width, mga ganyan. Okay? So, dapat marunong ka mag-decide kung paano mo hahatiin yung connected composite figure, no? Paano mo ba siya hahatiin? Ito ba, pag ganito ba, tatanggalin mo dito o kaya dito? May dalawang paraan eh. Pwedeng pa ganito, pwedeng pa ganyan. Nasa sa inyo na po yan kung anong decision. So ngayon, bilang pagsisimula, ganito muna ang hati ang gagawin natin sa kanya. No? Pag ganyan. So, ibig sabihin, merong isang malaking rectangle na nakatayo, tapos parang may isang square. So dahil connected yan, kung naaalala nyo, di ba? I-add lang daw natin yung area niya. So, meron tayong dalawa. Isang rectangle at may isang square. So, natatandaan nyo pa ba yung formula ng area of a rectangle? No? Area is equal to length times width. Tanggalin natin yung times. Pagdikit na natin. Okay. Yung magkadikit na LW. Length times width. Okay. O pag yung dalawang symbol magkadikit, walang operation na in between, ibig sabihin niya, nagpapahiwatig yan na pinapamultiply yan dalawa. Okay? So, hanapin natin yung length and width. So, ang magiging length, ang gawin nating length muna, yung pinakadalawang dimension niya, no? O, ito munang 12. Tapos, ang magiging width niya yung 5. Okay? Yun yung ating rectangle. Hindi natin gagamitin yung 10 kasi yung 10 hanggang dito yan eh. Hiwalay nga natin to eh, no? So, huwag munang gagamitin yung 10. So, maging maingat tayo dyan. Okay? 12 by 5 yung ating rectangle. O, balik tayo rito. Okay? So, kung yung ating length and width, ang length natin ay 12 centimeters times 5 centimeters. Length times width lang naman. So, 5 times 2, 10, write 0, carry 1. Then, 5 times 1, 5 plus carry 1, 6. 60. Centimeter times centimeter, square centimeter na. No? 2 centimeter na minultiply, square centimeter. So, ito yung area ng ating rectangle. Hindi pa tapos yan kasi meron pa tayong area of a square. Natatandaan nyo yung formula ng area of a square? So, area is equal to side times side. No? Yan ang formula, no? Side times side. O kukuhanin lang natin yung side ng square dito. Ayan. O yan siya. So, ang side niya ay 5. All sides are equal. Kaya magiging 5 times 5 yan. No? 5 centimeter times 5 centimeter. Pag minultiply natin yan, 5 times 5, 25. Tapos centimeter times centimeter is square centimeter. Meron na tayong 25 square centimeter. Ito yung area ng square. Ito naman yung area ng rectangle. Ano gagawin natin sa dalawang area na yan? I-add natin.
Kaya meron tayong 60 square centimeters. Saan to galing? Area ng rectangle. At yung 25 square centimeter, saan yan galing? Area ng square. Okay? So, i-add lang natin. Meron tayong 0 plus 5, 5, 6 plus 2, you have 8 centimeter. Copy. No? Okay. Meron tayong 85 square centimeter. So, ayan. So, na-compute na natin yung area ng ating composite figure. Okay? Oh, itong number 2, medyo extra challenge to, no? Okay. May dalawa tayong shape. Etong malaking rectangle, tapos merong isang semicircle. Kalahati ng bilog. Okay? Half circle. So, ayan. Dapat naaalala natin yung formula. Ano nga yung formula ng rectangle uli? Area is equal to length times width. No? Okay, gusto nyo ba nyo yan? And then, yung circle naman ay, alala nyo yung area formula ng circle? Area is equal to, ano ang symbol uli yan? Pi. Yung r na maliit, radius, and then square. No? Okay. Kasi may circle eh. Okay. Hanapin muna natin yung area ng rectangle. Yung rectangle natin buo, kaya wala tayong problema. Length times width yan. Ano length natin? 16. Ano width natin? 18. Dahil multiplication yan, kahit magkapalitan yan, walang problema. No? Okay, meron tayong commutative property of multiplication. Multiply tayo. 16 centimeter times 18 centimeters. Okay? 8 times 6 is 48. Write 8, carry 4. 8 times 1, 8 plus 4, you have 12. Then 1 times 6, 6. O, dito tayo ha, tandaan nyo, leave one space. Pag dalawa yung factor natin dito. No? Pag ito ng pangalawa, leave one space ka na. Huwag mo itatapat dito. May mga nagkakamali kasi. 1 times 1, you have 1. And then add the partial product. Okay? 8 plus 0, 8. 2 plus 6, 8. 1 plus 1, 2. 288 square centimeters. Okay? Yan yung area ng malaki nating rectangle. Eh, paano itong semicircle? Kung buo yung circle, no? Ang formula natin dyan, pi radius square. Eh dahil kalahati lang yan, kalahati, so ang magiging formula natin, pi radius square divided by 2. Bakit nagkaroon ng divided by 2? Kasi kalahati lang yung ating circle. Naiintindihan po? Ayan. Kung buo sana, ang formula natin, pi radius square, okay na yon. Pero dahil half circle lang yon, semicircle yon, kalahati lang yon, kaya nagkaroon tuloy ng divided by 2. Okay, gawin na natin. Anong data kailangan natin? Kailangan natin yung radius. Pero wala namang ipinakitang radius dun sa semicircle natin. Paano yan? Masusolve pa ba natin? Yes, kaya natin. Tandaan natin itong sa rectangle, itong guhit na yan, no? Yung opposite sides equal yon. Kung etong nasa baba ay 16, ibig sabihin 16 din tong nasa taas. At itong nasa taas, kung itutuloy natin yung circle, siya yung tumatayong diameter. Kung naaalala nyo yung discussion natin nung nakaraan sa area of a circle. So dahil ang 16 cm ay diameter, kailangan lang natin sa kanya ay radius. Kung ang diameter ay 16, ilan ang radius? Tandaan, ang radius ay kalahati lang ng diameter. Kaya, ang diameter ay 16, ang radius ay 8. Okay? So, 8 ito. Okay? Multiply muna tayo ha. Radius muna tayo. So, 8 cm times 8 cm equals 64 square centimeter. Saan na to? Dito yan sa radius squared. Tapos na yan.
O dahil may value na to, pangalawang step, yung 64, imumultiply natin sa value ng pi. Natatandaan nyo ba yung value ng pi? Ano value ng pi? 3.14. Ayan. 3.14 times, ito, 64. No? Okay. Lagyan ko lang to ng guhit ha, para hindi nyo maipagkamali. Okay. 4 times 4, 16, carry 1. 4 times 1, 4 plus 1, 5. And then 4 times 3 is 12. Multiply 6. 6 times 4, 24. Leave 1 space. No? Write 4, carry 2. 6 times 1, 6 plus 2, 8. And then 6 times 3, 18. Then add the partial product. Okay? And then 6 plus 0 is 6. 5 plus 4 is 9. 2 plus 8 is 10, right? 0, carry 1. 1 plus 1. 2 plus 8, 10. Right, 0, carry 1. And then 1 plus 1 is 2. Then, dahil may decimal yung ating minultiply, may decimal din sa sagot. Dahil dalawa dito sa minultiply, dalawa din sa sagot. Ayan, tapos lalagay natin yung unit na square centimeter. Kasi itong 64 square centimeter yan eh. Yan, binaba lang natin doon. So may area na yung ating circle. Kaya lang ito, buong circle to. Kalahati lang yon. Kaya i-divide pa natin to sa 2, yung 296 hundredths. No? Divide natin. 296 hundredths divided by 2. So 2 divided by 2, 1 times 2, bring down 0, 0, 0 times 2, 0 minus 0, bring down 0 uli, 0 din yan, 0 times 2, 0, okay, then bring down 9, 9 divided by 2 is 4, 4 times 2 is 8, and then 16, bring down 6 kasi okay, 16 divided by 2, meron kang 8. I-kopya ko lang yung rito, decimal na. Ayan. So, ang magiging answer ko ay 148 square centimeter. Saan ko ito nakuha? Itong 296, i-divide ko sa 2. Bakit ko dinivide sa 2? Kasi nga yung circle natin, kalahati lang yan. 200 sana kung buo. Dahil kalahati lang, nag-divide pa tayo sa 2. So, dapat maingat tayo ha. Okay, so nakuha na natin yung area ng semicircle. Yan na ba yung sagot natin? Hindi pa. Sa semicircle lang yan. Meron pa tayong area ng rectangle. Pagsasamahin natin yung dalawa. Kaya 288 plus 148. No? Dito na lang. 288 plus 100.48. So, meron tayong 8, 4. Kopyahin ko lang yung decimal point. 883. 388 and 48 hundredths square centimeter. Ito na po yung ating final answer. No? Medyo mahaba-haba, po? Kaya pinaghiwalay ko muna yung video na ito para hindi kayo masyadong mahirapan. Okay? So sana po may natutunan kayo sa ating pagpapaliwanag. Medyo challenging yung number 2. Okay, kinuha muna natin yung area nitong malaking rectangle. Ang na-compute natin 288 square centimeter. Tapos kinompute natin yung kalahating circle. Ang na-compute natin 100.48 square centimeter. Yung 100.48 at saka yung 288 pinag-combine natin, pinag-add. Nakarating tayo sa 388 and 48 hundredths square
centimeters, no? Medyo mahaba-haba yung ating biyahe. Pero ganun pa man, nakarating pa rin tayo sa tamang sagot. Ganyan lang po mga nakikinig, maging matyaga po tayo. Ang mathematics po kasi ay tiyagaan yan eh, no? Diyan nakikita kung gaano ka mapagpasensya, matyaga. Okay? Ia-apply din natin yan sa totoong buhay. Kaya nga yung hindi ko masasabi, pero karamihan ng marunong sumunod sa idea ng mathematics, no, matyatsyaga yan sila kasi kahit gaano kahaba yung solution, ayan, pinagtsatsagaan nila hanggang makarating sila sa final answer. Okay po? Kaya ulitin nyo lang po yung video na ito kung medyo nahihirapan pa kayong intindihin sa isang panonood. Ulitin nyo lang po, no? Tawag doon rote learning, yung paulit-ulit na pag-aaral sa isang bagay, mamamaster nyo rin po yan. Okay po? Sana may natutunan kayo ngayon. At ayun, salamat sa inyong oras. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob ng mga karunungan.